Ito po yung sunod tayo. Nako po. Ito mga kababayan, speaking po itong mga vloggers. So, speaking of Sara Duterte at ng mga Duterte, mga DDS. Ito yan mga kababayan. Merong isang taga Davao na mismo, hindi ko sure kung vlogger din siya at DDS din siya, na binuko niya, binulgar niya ang mga vlogger na bayad ng China. Ito mga kababayan, kapag napanood ninyo ito, talagang mapasabi kayong, oo nga naman, bakit merong isang vlogger dyan na hindi naman parte ng opisina ni Sara, pero may sweldo? 'Di ba? Bakit merong isang vlogger dyan na hindi naman parte ng opisina ni Sara, bakit may sweldo at laging kasama si Sara? Napaka-imposible naman. Vlogger ka lang. Tapos, you can afford to buy your ticket, hotel, at pupunta ka ng Netherlands, pupunta ka ng Singapore, pupunta ka ng South Korea, pupunta ka ng Malaysia. Bakit lagi kang kasama? Hindi ka naman parte ng opisina niya. So, ibig sabihin, bayad ka. Ito na, mga kababayan, ako po. Isa po itong taga Davao City, na isang residente ng Davao City, na merong binulgar. Ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo. Isa rin ako. Ma'am, nabanggit nyo kanina ng mga naka-payroll. Ako, naka-payroll ako dati sa Duterte community. Sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Patay. Kasi ito, una-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay. Ngayon, mga kababayan, sino ba yan si Teo Moreno? Sige, hanapin natin si Teo Moreno, hindi siya trabahante ni Sara, pero naka-payroll siya. Ito, aligasyon ito ng isang babae na taga Davao City. Ito po yung nagsabi na alam daw niya itong mga pasikot-sikot na mga Duterte sa Davao. Ito po, mga kababayan. Hanapin natin Ito, Teo Moreno. Ito makita nyo to mga kababayan. Teo Moreno. Sino ba si Teo Moreno? Ito po siya. Pakita natin. Ayan po si Teo Moreno, mga kababayan. Ganyan man ang katawan niya, masarap pero bakla po yan. Ganyan man siya mga kababayan. Yan po si Teo Moreno na naka-payroll daw. Hindi naman siya trabahante ni Sara, pero naka-payroll siya sa opisina ni Sara. So, ibig sabihin, bayad siya. Kita nyo yan? Hindi nanggaling sa atin yan Nanggaling po yan sa isang taga Davao City mismo. Nagbulgar. Kasi nakakapagtaka. Kada mag-travel si Sara, kasama siya. Kasama siya. Ito yung nanuntok ng Pilipino doon naalala nyo doon sa dahig na sinapok niya. Yung bakla na supporter ni Digong, sinapok niya doon sa dahig. Ito po siya. Ito po siya yung nanapok. Na nag-i-English doon, may abs, pero kung magsalita, akala mo, mahinhin pa sa lahat ng kahinhinan. Oo. Itong sila, itong si Ka Eric Silis kasi mismo, si Dean, sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo, and then 1 million allowance a month. Oo, so itong sila Crescent, no? Na laging dito sa Davao. Si Crescent, yan po yung umiiyak na nanghingi ng sorry na fake news siya. Si Crescent, tapos si Celes, kilala nyo si Celes. Yan po yung kalbo, si Ka Eric, si Jeffrey Celes, yan po yung nag-issue na si Yussi Claire Castro daw ang mastermind sa pagbayad ng mga troll farm sa PCO. Na 75,000 daw a month. According kay Marcoleta, yan po yun si Eric Celes. Kilala nyo yung kalbo, yung nakasuhan kasama ni Badoy. Ayan na, kita nyo, million a month. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Monthly. Sila ba na-apply po? Yung grupo nila? Yan, talagang bayad talaga yan. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong,
bayad sa OVP. Naku, Pero ma'am, sa ngayon ma'am, kita ninyo, si Banatbay daw. Bayad si Banatbay sa SMNI, bayad ng office ni Sara, at bayad ni Pulong. Ito ang nagsabi ha, hindi nang galing sa atin yan. Siya po ang nagsabi, ang lakas po ng ulan mga kababayan. Hindi naman tayo abutin. Hayaan mo na yung ulan, ulan lang yan. O, ilan continue. po, saan po nanggagaling yung mga pera na yan, ng mga personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Naku, eto na. China itong mga, ang ano nila ngayon, merong class A, class B, class C. Opo. Merong mga trolls na nahawak By si batch. Loren Badoy. Okay? Oo. May trolls daw na hawak si Loren Badoy. By batch ito. Kung naalala ninyo mga kababayan, ito, i-research na naman natin. Sino ba yung mga vlogger na DDS na umamin sa Quadcom na pumunta ng China at ginastusan ng China? Naku po, to, nag-accurate yung kwento niya. Ito ha, sige, basahin natin dito, mga kababayan. Vlogger, seminar, sa China. Umamin, di ba? Si Attorney Trixie Cruz, di ba? Umamin yon. Ito yan ha, mga kababayan. Ito sila. Saan ba yon? Mga vlogger. Ayan o, kita niyo? Ayan po yan, mga kababayan. Pasensya na po kayo, medyo malabo lang ha. Ayan, iharap natin dito para makita. Ayan. Yan po yung mga vlogger na pumunta ng China na ginastusan sila at pinunduhan ng government of China. Para saan? Bumuo ng vlog na tag 1 minute lang. Halimbawa, ako si Kent. This is Kent Garcia and this is 1 minute. See you tomorrow. Ay yung mga video na maiiksi lang. Halimbawa, alam nyo ba si PBBM? Pumunta siya ngayon ng ASEAN Summit. Nang amok na naman siya na magnegosyo daw ang mga foreigner sa ating bansa. So, sino pang foreigner ang magnegosyo sa ating bansa kung nanakawin lang naman niya? So that's 1 minute. See you tomorrow. Ganon ang pagturo sa kanila kung paano mag-vlog. Diba? O kita ninyo. Yung mga Filipino Coast Guard, binabato nila ang mga Chinese Coast Guard. Kaya nagalit ang mga Chinese Coast Guard, binumba sila ng water cannon. And that's 1 minute. See you tomorrow. So malamang maniniwala ka kasi maiksi. Tapos ulit-ulitin nyo yung panunood yun kasi iksi lang, 1 minute lang. So million ang views. Pag million ang views, alam nyo na, sasabihin agad nila, wow, legit to. Bakit? Kasi ang daming views. Paano hindi dadami ang views? 1 minute nga lang. Siyempre, uulit-ulitin mo yun. Tuturuan sila. Kaya sila pumunta ng China, pinunduhan sila ng China. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C na hawak ni Badoy? Yung parang hindi katulad na yung mga katulad nila Teo Moreno, hindi katulad sa kanila. Mga bobo. So, Ibig sabihin po, pag class A ka, Teo Moreno, mga Teo Matatalino. Moreno. Banatbay. Oo. Okay. Yung mga class A, yan yung datingan ng mga vlogger, ng mga Halimbawa, ang Class A, yun yung mga katulad nila Banatbay. Katulad sa amin, yung katulad sa akin. Ganito daw sa akin. Pag ganito sa akin, Class A ako. So, ibig sabihin, kung sa estudyante pa yan, Section 1. Pag Section 2, Section 3, Section 4, mga bobo na yun. Paiksi. Pag Section 1 ka or Class A ka, yung magaling mag-vlog. Yung may mga may mga rank daw yan. Mga SPO1, SPO2, SPO3. Kapag matalino ka, parang Banatbay. Matalino daw, pero bobo rin naman. Ngayon, ganito, babanatan si Marcos, ganyan. Sabihin yung mga mali ni Marcos. Kasi ang sisilipin nila, ganito yan mga kababayan. Kapag ikaw hurado, kami mga vlogger, para kami mga hurado. Ganito. Halimbawa, galit ako sa mga Duterte. Ngayon, yung mga mali ni Duterte, siyempre, sisilipin ko yon. Alangan man sisilipin ko yung tama niya. Ibig sabihin, prinumot ko siya. Ngayon, ang gagawin ni Banatbay, sisilipin niya yung mali ni PBBM. So ngayon, sa madaling salita, mali ni PBBM, pag nasilip niya yon, masisira si BBM. So ngayon, pag binayaran siya, edi swak sa banga. Ganun yon, di ba? Sunod, mga kababayan. Tatanga-tanga. Nakakatawa. Kaya pala may na may pinapagalitan si Badoy na mga bobo kayo, mga mangmang. Yun pala ang hawak ni Badoy. Sir Giro de la Cruz, Ang silip po. usapan kasi dyan is 50,000 ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi meron isa dito na vlogger na umalis na sa kanila eh. Binabaan daw sila to 20 o 15.
Tapos yung ang rason nila, paano kung ikulong kami, ma'am? Paano kung inaw kami? Edi good luck. Sabi ko, edi good luck sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, kung mag-ano ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na, 10,000 ang buwan, at least, malinis yung konsensya mo. Oo. Malinaw na meron silang mga vlogger. Kasi kami, ako ma'am, nung sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na tulungan suportahan ang Marcos administration, bilang supporter ni dating Pangulo, sinunod ko yun. Kaya ako po nag-pro-government. At yun din naman ang sinabi ng kandidato ko noon na si dating tumakbong pagkapangulo, yan Manila Mayor Isko Moreno. Sumunod naman ako. Ngayon, kung nag-aaway ang administrasyon at inaaway ni Bigo, abay, teka, labas na ako dyan. At ang malaga, sinunod ko. Ma'am, tatanungin ko uli kayo, ma'am. Yung sinasabi niyo pong dating vlogger na kumalas na, meron kayang pagkakataon na makausap ko? Ano kasi sa Sir Nene, yung takot ba? Alam mo yun, yung tinidiret siya nila Loren Badoy patayin. Diba, kita ninyo? May mga vlogger din na umaalis. Kasi nga, alam nyo kung bakit umaalis. Kasi ganito, di ba, bayad sila. Siyempre, pag binayaran ka, gagawa ka ng content. So, ano bang content ang gagawin mo? Hanapan mo ng mali si Marcos. Pag hinanapan mo ng mali ngayon, tapos yung mali na hinanap mo, fake pala. Hindi ka nag-research ng ayos kasi nga bobo ka nga, class B ka nga, class C. So ngayon, magko-content ka ngayon dyan, yaw-yaw ka ng yaw-yaw, kuda ka ng kuda. Binalikan ka ni Marcos. Tapos yung sahod mo, 20,000 a month. Pag nakasuhan ka, kaya ba ng 20,000? O pag pinapapatay ka, kaya ba ng 20,000 pag namatay ka? Yan nga ang sabi ko. Kaya nga sabi kagabi sa aking live na ang sabi, bayad daw ako. 75,000 daw. Kasali daw ako doon sa mga troll na binuo ni Jose Castro. Sabi ko, Diyos ko, 75,000? Tapos kapag pinapapatay ako ng politiko na binira ko, yung 75,000, kaya bang ipamburol ko yun? Di ba? Siyempre magbabayad ka pa ng wifi. Magbabayad ka pa ng internet. Oo. At siyempre hindi naman po pwede na pag nag-live ka dito gagamit ka ng gadget na puputsugin lang. Kasi pag nag-live ka dito ang gadget mo pipitsugin. Malabo, hindi ka papanuurin. Walang manunood sa'yo pag malabo ang gadget mo. Kailangan gumamit ka mga mamahaling cellphone. Oo, di kaya mga mamahaling laptop na hindi nagbiblurg-blurg. Kasi once na ang live mo, hihina, hihinto-hinto, mawawala ang viewers mo. Magagalit ngayon ang financier mo. Bakit ganito? Bumaba ang views mo, humina ang views mo. Gaganon yan. So, siyempre, yung 75,000, kaya mo ba isustain yun? Siyempre, kakain ka pa. Magbayad ka internet, kuryente, tubig, bahay pa. Kasi hindi naman po pwede mag-vlogger ka, titira ka ng probinsya. Malamang titira ka sa Maynila. O ngayon, pagdating mo sa Maynila, mangupahan ka. Or else, mag-ipon ka, bibili ka ng bahay mo. Kasi mahirap pag nag-vlogger ka, tapos nasa probinsya ka, kapag may mga meeting-meeting yan, paano ka lilipad? Diba? Kaya kung mag-vlogger ka, o big time vlogger ka na, or tawag dito, yung pangkalahatan na yung ginawa mo, parang ng all time na, lumipat ka na ng Maynila. 'Di ba? Ayan na, mga kababayan. Yan ang sinabi ko sa inyo na binulgar mismo ni ate na in-interview ni Nino Barsaga. Isang taga Davao City. Nabayad daw ni Pulong ni Sarah. At ng SMNI itong mga vlogger. Nako po. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan. Totoo yan, mamulay kapag low quality yung video, no? Yung katulad sa atin minsan kapag nag-live tayo dito putol-putol, napapansin ko yun. 1,000 tayo. Tapos magugulat ako, biglang 4 na lang, 5 na lang, nawawala yung viewers kasi lalo pag putol-putol ang live. Totoo yan, kaya kailangan hindi poor quality ang yung live. Kasi bakit? Pag maganda kasi ang yung topic, pag maganda kasi ang pinag-uusapan, mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, katulad nito, nag-live tayo ngayon, 'di ba? Ang liwaliwanag, kitang-kita ang mukha, rinig na rinig ang boses. Kasi kapag pangit ang live mo, putol-putol ang live mo, sa madaling salita, mawawala po ang viewers. Tapos do you think yung 75,000? Kailangan maganda ang audio. Katulad dito sa audio natin. Kahit,
Kailangan maganda ang audio. Tignan ninyo, ang hina-hina lang ng boses ko dito. Hindi ako sumisigaw, pero ang lakas ng audio ko kasi alam nyo kung bakit. Gumamit po ako ng magandang microphone na nakakabit po sa puwet ng cellphone. Kaya nakikita ninyo, kaya minsan may mga cricket, di ba? Naririnig ninyo yung mga kuliglig, di ba? Pero pag tinanggal ko yan, noise cancellation or noise reduction, mawawala yung background. Kaso ayaw ko kasi bakit gusto ko yung maririnig ninyo yung tunog probinsya. Di ba? Diyos ko, at higit sa lahat, hindi ka po pwede maging vlogger na bobo. Bakit? Walang manunood sa'yo kung bobo ka. Invest talaga ng gamit. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, napapansin nyo yung mga pro-government vlogger, katulad nila Coach Jarrett, nila Boss Mike, di ba nakikita nyo, nag-i-invest talaga sila ng mga computers. Ako, meron po ako, mga kababayan. Kompleto ako, nandun sa taas. Alam nyo kung bakit? Walang internet dito. Ang gamit ko is broadband nga lang. Kung okay na at may internet na ako dito, actually dito, yung bahay dito, itong bahay ko ngayon, kompleto lahat sa gadget to dito. Pag sinabi mo nga, ayaw ko na magsalita kasi pag nagsalita ako, baka biglang na-off lahat ng ilaw, pati yung kuryente ko, di nawala yung live ko. Ito, may CCTV kami dito, na kapag nakita ka, hindi kanya, alimbawa, katulad sa akin, ito, ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito yung CCTV. Ayan, nakita nyo yung CCTV na yan. Yun. Yung CCTV na yan, kapag nakita niya na may tao na hindi niya nabasa ang mukha. Kasi ako nakaregister na yung mukha ko dyan So, na-registered na niya. Kasi iba siya. Yan yung CCTV na hindi na kailangan nang i-connect pa sa mga monitor. Ngayon, pag nakita niya nakakaiba, iba ang hitsura, hindi naka-registered sa kanyang memory, magsasalita siya at umiilaw siya. Liliwanag yan bigla, may ilaw yan na malakas, magsasalita siya. There is something, ayan, merong taong pumunta, merong pumasok na kahina-hinala na merong sa strangers, gumaganon siya. Kaya nga mga kababayan, kapag nakatalikod ako, kaya nga humarap ako kasi kapag nakatalikod ako, magyayaw-yaw yan. Kasi may tao daw nakatalikod na, strangers, kahina-hinala. Ganon siya. Kompleto lahat dito, kahit walang wifi, ganyan na siya. For the sick lang dito sa bahay. Lahat dito Diyos ko. Ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan po, kita nyo po yung aking washing tower. Ayan, 189,000 po yan. Up and down yan. Ayun, may rep pa ako dun sa loob na may Facebook. Diyos ko naman, ipakita ko sa inyo ha. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito po siya. Ayan. Meron po akong TV dito na hindi pa po siya nabuksan. Sony Bravia yan. O magkano yan? 100,000 plus yan. Meron pa akong isa dito na isa din na Skyworth, 65 inch. Ito 75 inch, Mahal din yan. Oo. Tapos meron pa akong alahas na pakadami. Tapos ito po, meron akong refrigerator. Ayan yung refrigerator namin. Meron po siyang, meron po siyang Facebook. Di ba? Lahat dito computers. Tapos ito, pag itapik mo lang siyang ganyan, kusa yan siyang magbubukas. Anong laman? Wala. Kunti lang. Isara natin, nakakahiya. Tapos ito, pwede kang magpatugtog dito. Ayan po siya ha, mga kababayan. Ganun po siya. Kaya nakita nyo na po. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kompleto dito lahat. Ako lang, ayaw ko lang mag-live doon sa taas kasi ng internet. Tapos kasi mga kababayan, nung vlogger pa lang ako, yung kumbaga hindi pa ganito, hindi pa ako political vlogger. Nilalait kasi ako na ang sabi, nagsasaing lang daw ako sa kalan, tapos nangupahan lang daw ako ng bahay. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko naman kailangan ipagkalandakan Kasi I was born and raised surrounded by politician. Inaamin ko naman na mayaman talaga ang angka namin, Diyos ko po. Pero sila lang, hindi ako. Kaya ako, sabi ko sa sarili ko, gusto kong yumaman. Sabi ko, gusto kong magsikap na hindi ako nanghihingi sa aking magulang. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong tumayo. Diba? Tapos sasabihan pa ako ng mga kaibigan kong vlogger noon,
nangupahan lang daw ako, nagsasaing lang daw ako sa kalan. Andun pa nga, hindi ko pa pinakita sa inyo yung electric and gas tube ko. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Di ba? Oo, nag-iipon pa lang ako, watchtower 100k yan. Actually po ito mga 189 yata, 200, kulang-kulang 200. Ito mga kababayan, I will tell you frankly, lahat pong ito, pinag-ipunan ko po ito for almost 10 years. Mga kababayan. Kasi ako po, wala po akong anak. Actually meron. Actually meron. Pero hindi ko po kasama, nandun sa nanay. Yung nanay naman may gano'n naman. So wala, hindi naman nanghihingi sa akin ng sustento. Tapos, ganito siya mga kababayan. No? Ang nangyari, sa loob po ng 10 years ng aking pagbablog, nag-iipon po ako. Alam po yan, kahit si Sir Bill Villanueva, alam niya yan. Kasi noon pa kay FLM, nanood na yan sa akin. Hanggang sa nagpolitics na ako, naiipon po yan. Mga kababayan, hindi po sa nagsisinungaling ako, hindi sa nagmamayabang ako, nakaipon po ako ng almost, siguro mga 10. Binili ko ng bahay, binili ko ng gamit. Yun po yun. And the rest, meron po akong naitabi. At mga kababayan, sa mga nagtatanong, nagbabayad po ako ng tax ha. Kahit i-check nyo po, taxpayer po ako. Kaya po yun mga kababayan. 'Di ba? Kaya ako nag-iipon po ako for almost 10 years po kuyang inipon-ipon, mga kababayan. Kung alam nyo lang, kung sino pong nakasubaybay sa akin, saan po akong lugar nakalipat ng bahay. Kasi may bahay ako natirhan, bahain. Tapos minsan, aalis ako kasi mahal na ang upa. Tapos nagmamahal ang tubig. Ayan, nandyan si Ma'am Nura ni Rida. Alam ni Ma'am Nura ni Rida yan. So yun po yun, mga kababayan. Ganun yan. Actually, hindi naman ako, mga kababayan, hindi naman ako nagmayabang. Pag nag-ipon ka talaga, mararating mo. Tipid lang talaga. Tipid lang. Tapos, disiplina. Ay, ako naman mga kababayan, wala naman akong bisyo, hindi naman ako umiinom, hindi naman ako nag-aalak, hindi naman ako nagsasyabu. 'Di ba? Alam ni Ma'am Nura ni Rida yan. Kung gaano ako kakuripot. Alam niya, kahit itanong ninyo yung mga kasamahan kong vlogger noon, kung gaano ako kakuripot. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, alam nila yan. So yun po yun mga kababayan. Yung ating reaction dyan sa mga vlogger na bayaran.